Magandang hapon sa inyong lahat. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Mga kaibigan, kahapon nga ang ating low pressure area na binabantayan ay naging isang ganap na bagyo, naging isang tropical depression ito. At ito ngayon ay kasalukuyang nasa layong 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes at nagpapatuloy sa paggalaw nito patungo sa may hilagang-pahilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. Maaari ring lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ito na pinangalanan nating si Inday bukas ng hapon o di kaya ay sa Friday ng madaling araw. Yan ay araw ng August 1. Dahil nga pinag-iibayo ng bagyong si Inday ang ating southwest monsoon o ang hanging habagat na siyang umiihip ngayon dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng occasional rains ang Metro Manila, ang Calabarzon, pati rin ang Mimaropa, ang ilang bahagi ng Bicol Region, ang Cagayan Valley, Zambales at Bataan naman dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Makakaasa po tayo na maaaring magpabalik-balik ang pag-ulan at dahil po yan sa impluensya ng hanging habagat na umiihip dyan sa may kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, dito naman sa may silangang Luzon at pati na rin dito sa may buong Kabisayaan at dito sa Mindanao ay makakaranas po tayo ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Bahagyang maulap lamang hanggang sa maulap na kalangitan na mayroon pa ring tsansa ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na pagsapit ng hapon. Mga kaibigan, ngayon nga lamang ay nakita natin o kahapon ay itinala rin ng Pag-asa na maaaring may pumasok na isa pang bagyo dito sa ating bansa at magiging ikasampung bagyo na yan na papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan natin yang Jose kung ito man ay pumasok nga dito sa ating powerline. Bibigyan namin kayo ng detalye dyan mamaya sa aming pagbabalik. Bago yan mga kaibigan, nagtaas rin ng gale warning ang Pag-asa kanina lamang at ibig sabihin yan ay magiging delikado ang paglalakbay o ang mga paglalayag na maaaring mangyari dito sa mga seaboards na ito ng bansa. Nakataas ngayon ng gale warning dito sa may southern seaboards o dito sa may western seaboards ng southern Luzon, pati na rin dito sa may western seaboards at eastern seaboards ng southern Luzon at eastern Visayas. Kapag nakataas ang gale warning mga kaibigan sa mga bahaging iyan ng karagatan, ibig sabihin lamang ay magiging mataas ang mga alon, maaaring humigit ito ng 3.5 meters to 4.5 meters at makakaranas tayo ng malakas na pagbugso ng hangin at rough to very rough seafaring conditions at maulan din na panahon. Abiso na lamang sa ating mga sasakyang pandagat, pati na rin sa ating mga mangingisda at sa ating mga barko na kung maaari lamang ay ipagliban ninyo ang inyong paglalakbay dyan sa mga bahaging iyan ng karagatan o di kaya ay huwag muna kayong lumayag ngayong araw na ito dahil magiging delikado nga. Ililift ng Pag-asa ang gale warning sa loob ng 24 hours kung ito man ay mag-improve na at kung bumaba nga ang ating mga alon dyan sa mga bahaging iyan ng Pilipinas. Sa aming pagbabalik mga kaibigan, bibigyang impormasyon namin kayo tungkol sa tropical storm na nandito ngayon sa may bahagi ng karagatang Pasipiko. Iyan matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa ibang balita, isang tropical storm ang ngayon ay namataan dito sa may karagatang Pasipiko at ito ngayon ay nasa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ang pangalan nito ngayon ay Halong dahil po ito binigyan na ng international name sa pagiging storm level. Nasa labas nga ito ng Philippine Area of Responsibility at gumagalaw patungong hilagang silangan at may maliit lamang na posibilidad na pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Kung ito man ay pumasok ng bansa, ito nga ay magiging ikasampung tropical cyclone na papasok sa ating bansa at bibigyan niya ng pangalang Jose. Ang international name ng Halong mga kaibigan ay mula sa Vietnam na isang magandang baybayin sa bansang yan na idineklarang UNESCO World Heritage Site. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts on our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang hapon sa inyong lahat.